Okay, good evening everyone, 'no. So, welcome back ulit sa ating, channel. Ngayon na lang ulit ako nakapag-upload, 'no, medyo busy. Okay, so medyo malamig, 'no. Pag-usapan naman natin ngayon, 1 year na akong hypothyroid, okay. So, ano nga bang mga nararamdaman ko na bilang, isang pasyenteng hypothyroid naman na ngayon, 'no. By the way, paglilinaw, hindi po ako isang, doktor o medical practitioner, isa po akong, pasyenteng nagbabahagi din 'no, ng aking karanasan bilang isang, hypothyroidism. Pag-usapan natin. Okay, 1 year na 'no, mula nung, na-diagnose tayo ng, hypothyroidism kasi nga, nanggaling ako sa hyper, nag-undergo ako ng, RI o yung tinatawag nating, radioactive iodine. Okay. So far, okay naman ako rito 'no, nag-a-adjust lang din kasi nga yung klima malamig dito sa ano ngayon, sa Sydney. Papasok ang winter 'no, June start na daw kasi dito ng winter. Well, for me it's quite challenging kasi nga mas malamig naman ang bahagya talaga dito. And isa sa sintomas ng mga may hypothyroidism yung lamigin or yung tinatawag natin na low body temperature. Okay. So, sintomas. Okay, sintomas, minsan inaatake ng, nerbiyos 'no, yung panic attack. Pero later ituturo ko sa inyo kung paano siya kina-counter o paano natin siya malalampasan. Okay, next. Nagge-gain na po ako ng weight ng mabilis kasi nga mabagal na yung ating, metabolismo. Okay, ano pa, antukin, not really antukin naman kagaya noong nakaraang taon, 'no? Pero andun pa rin yung minsan ang sarap matulog sa tanghali. I don't know, maybe pagod lang din ako, 'no, dahil sa trabaho o kaya sa pag-aalaga ng baby, okey? Yung gana naman kumain hindi naman nawala. Medyo, ah, paano ko ba i-explain? Mahirap lang din ako magbawas ng timbang kasi dumating dito 85 kilos ako. So 4 months na kami dito sa ano 'no, sa Sydney. Ang nababawas ko pa lang, kulang-kulang 4 na kilo. So medyo may kabagalan 'yun, pero okey naman 'no. Madali bang i-manage yung, hypothyroidism? Ang sagot ko po, oo. Oo naman, sobrang okey. Hindi ko na nararanasan dito yung sobrang iritable. Kagaya ng hyper, okey? Sa loob ng isang taon, sobrang laki ng pinagbago, 'no, sobrang laki talaga ng pinagbago. Parang feeling ko nakabalik ako sa dati kong buhay. Um, Pareho namang may maintenance, umiinom naman ako ng levothyroxine 'no. Yun nga lang dito hindi ko na nararamdaman yung ano, yung palpitation, yung pamamawis, yung mga gano'ng bagay 'no. Yung mukha mo sobrang lubog, hindi na, wala na yung mga gano'ng bagay. Okay, sa hypo din, ito nga lang yung sa ano 'no, sa hypo natin, nakakaramdam ako nung emotion talaga. Yun yung sa'kin yung affected, eh. Um, Hindi naman sa pagiging madrama 'no, may time minsan na pakiramdam ko sobrang lungkot ko, may gano'n 'no, lalo na minsan karga ko yung baby ko 'pag pinapatulog ko o kaya nilalaro ko. Minsan may time na naiiyak ako, may gano'n. It's okay na iiyak mo, valid po ang emotion natin. May time na gano'n na naluluha ako lalo na 'pag pinagmamasdan ko siya o kasi nga first baby ko, natutuwa ako sa kanya 'no, may gano'n. May time din naman po kasi nga ano, hormones yung pinag-uusapan natin dito 'no, naapektuhan talaga yung mga ano natin dito, yung mga mood natin. May time naman na nanonood ako, for example, yung Visor. I'm not against sa Visor ha. Dumaan lang sa page ko sa Facebook, okay. Nakita ko may road rage. Nakita ko may, mga violators na alam mo na,
hindi sumusunod sa mga batas trapiko, umiinit agad yung ulo ko, parang ganun. So, yun. Ano pa? May time din na naiinis ako pag pinagsasabihan ako. Simple lang naman yung sinabi sa akin, no? So, kailangan lang po natin siyang i-acknowledge. Wag mainit ang ulo, ha? Ang ginawa ko naman doon, pag nakakapanood naman ako ng medyo may konting road rage, may konting altercation ng mga news, scroll up. Nakakatulong siya. Scroll up. Okay? So, ganun yung ginagawa ko sa kanya. Tapos, iinom ako ng tubig. Okay? Ano pa? Yun yung pinakakalaban ko ha. Based po ito sa aking experience na may hypothyroid. Next, okay, yun naman sa emotion na binabanggit ko kanina, normal namang umiyak. Minsan pag iniyak ko siya, halimbawa, no, karga ko si baby, naluluha ako or naiiyak ako, may time na ganun. After ko namang iiyak, gumagaan naman yung dibdib ko. Umu-okay ako, umuwi siya. No? So, it's normal. Um, okay lang yun. Ganun talaga minsan. Huwag ka mag-alala. Lahat naman tayo nakakaranas ng ganung lungkot. Yun nga lang, sa condition natin, medyo mas madalas natin siyang maramdaman. Pero nakokontrol. Okay? So, ganun, no? Next, pag-usapan natin yung panic attack. Okay, panic attack. Yung parang nervous ka. Parang, yan. Minsan parang yung puso mo, labdab, labdab. Ay, ganun. Tapos itong tenga ko, makikita mo, pulang-pula, pulang-pula. Ano ba ang dapat gawin? Magpapadala na ba ako sa ospital? Agad-agad. Wag. Okay? Minsan makikita mo naman sa BP mo, kung ang BP mo usually 110/80, 120/80. Minsan pag umaatake yun o sumisipa yung panic attack natin, no? Yung BP mo nagiging 140/80, 130/80, minsan ganun. Hayaan mo lang, itanim mo sa utak mo, may hypothyroidism po tayo, may problem po tayo sa thyroid, kaakibat natin yan. Okay? So, kuya, ano ba ang ginagawa mo every time na inaatake ka ng panic attack? Okay, yung panic attack, ganito kasi yung mga sintomas na nararamdaman ko. Minsan yung dumadaan sa paligid ko, parang bumibilis, para ako magpa-pass out, parang matutumba ba ako, mawawalan ba ako ng malay, nanlalamig yung kamay ko. Kaakibat po yon ng hypothyroidism. Hindi po tayo mamamatay, ha? Pumunta ka ng ER, pauwiin ka lang. Normal ang ECG mo, ang 2D echo mo, yung mga blood chem mo, okay naman. Anong problema? 'Di ba? Pauwiin ka lang. Kasi ang nangyayari, no, pag may ganito tayo, yung may nervyos, ang nangyayari kasi, naghahanap tayo ng mali. Gusto nating makakita tayo ng mali doon sa, ano, sa lab test natin o doon sa blood chem natin na tinatawag. Gusto nating makakita ng mali. Wala nang mali. It's all in the mind. Ganun yung sinabi sa akin ng psychiatrist ko. And at the same time, nung endocrinologist ko. Okay? Okay. Kuya, ano ba yung itinuro sa yung paraan para labanan yon yung panic attack? Okay, o ito, pakinggan mo ko ha, ganito. Pag nararamdaman ko siya, or naging habit ko na tong gawin every morning, siguro hindi naman, 2 buwan ko na rin ginagawa ito mahigit. Ganito, sa umaga, humihinga ako ng ganito, no, lalabas ako ng bahay, wag sa loob. Kasi gusto ko nakakakita ko ng alam mo na, ng magandang paligid. Kahit nasaan ka, nakakondo ka, subdivision ka, probinsya, okay lang. Ginagawa ko 'to, ganito. O gano'n ha, parang dobleng inhale. Ulit. May tunog yung pag-exhale ko. Ulit. 1, hold for at least 4 seconds. 1, 2, 3, 4. Yung paghinga, bibig.
yung may tunog. Okay, that is the breathing practice. Okay? Yun yung itinuro sa akin, hindi ko inimbento yun, ha? So, nakakatulong siya. Ano pa? Okay? Once na inaatake ka nun ng panic attack, ikalma mo lang yung sarili mo, itanim mo na sa utak mo, panic attack, wala naman akong ibang sakit, hindi ako mamamatay. Okay, kung kinakailangan mong umupo, sit up straight, ganito lang. Upo ka, okay lang. Kung mayroon ka namang malapit, ano ba, malapit sa yung rep, no, hawakan mo lang yung yelo dito, o dalawang kamay. Hawakan mo lang. Close open, close open, tingin sa malayo. O, kung gusto mo naman, ako minsan ginaganon ko sa noo ko. Tapos dito sa may carotid pulse, no, nilalagay ko lang yun. Malamig. Mga after 10 minutes, mga matagal na yung 15 minutes, okay na ako. Kung nagmamaneho ka at nakakaramdam ka nun, huminto ka muna ha, mag-park ka muna. Ganun lang ang gawin mo. Huwag na yung kung ano-anong may iinuming gamot. O hindi. Okay, ganun, ganun lang siya ha. May time na ganun talaga guys eh, kasi kaakibat na natin yun. Hanggang sa ma-overcome mo naman. Kasi minsan ganito, no? Um, affected talaga tayo because of hormonal imbalance. Nagkakaroon ng adjustment din yung katawan natin. Okay, so hindi ka mamamatay because of panic attack, ha? Okay, may time nga dati, ano, may time na yun, parang gumagapang na kasi yung baby ko, mga last year, mga 2023, December, November. No? Nahabol ko yung anak ko, nag-start na kasi siyang gumapang. Ano? So, sinubukan ko lumuhod kasi nga, inaalalayan ko siya. Para akong, uy, parang lumilindol ba? Ganon. May ganon akong pakiramdam. No? Pero hindi naman. Subukan mong pumikit, tapos nakaluhod ka o kaya nakaupo ka, parang feeling mo, uy, 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 parang ganon. No? Ano yun ha? Ano yun eh, parang hindi mo mabalance yung sarili mo. May ganon. Yung pala, kaakibat yun nung sakit natin. Pero nako-correct naman siya. Kasi nga, nag-uumpis na naman yun, yung gano'n, no? Yung panic attack. Pero sa isang banda, tandaan po natin, lagay natin sa utak natin, hindi po tayo mamapatay. Every 3 months ka, nagpapacheck up ka naman, sinusunod mo naman yung medication, yung lifestyle mo naman, di ka naman naglalasing, di ka naman sisigarilyo. Oo, yun yung kinakatakot mo. No? Kaya ako naman nasasabi 'to kasi naranasan ko na rin. Okay, ito naman, eh, ibinabahagi ko sa inyo 'no. So gano'n. So yun yung kaakibat nun, eh, mas gusto ko na 'tong ganito kaysa naman nung hyperthyroidism pa tayo. Ay Diyos ko parang feeling ko nun, eh, mauutas ako. Ang init ng pakiramdam. Yun nga lang dito, ang napapansin ko sa akin, ah, dry skin, nagda-dry skin, minsan gano'n. Pero okay lang yun, puwede ka namang mag-moisturizer o lotion, gano'n lang. Tapos sa pagkain, nandun pa rin naman yung gana, okey 'no. So yun nga, yun lang din yung mga naging kaakibat natin ng sakit na 'to 'no, ng hypo. So yun, gano'n pa rin ang iniinom ko, 100 mcg from Monday to Saturday. Pagdating naman ng Linggo, ang iniinom ko 200 mcg ng levothyroxine. O, eh, wag niyo nang gagayahin. Baka kasi hindi tayo par-pareho ha. Baka mamaya sa akin, okay yung ganong dosage. Well, okay naman talaga. Eh sa'yo, masyadong mataas yun o masyado namang mababa ha. Wag. Hayaan niyo yung mga doktor natin ang mag-compute. Sila ang nakakaalam kasi. Okay, hindi tayo ano doon, hindi tayo knowledgeable o hindi naman tayo capable para i-adjust yung mga gamot. Kailangan natin mag-seek ng advice sa kanila, 'no? Pagdating naman sa exercise, nung una masuka-suka ako, humihinto ako kasi ginagawa ko yung sa morning, naglalakad ako at least sa 30 to 40 minutes. Yun nga, bitbit ko yung baby ko, umiikot kami.
Umaabot kami minsan ng 3 kilometro sa umaga, 3 kilometro sa hapon. Masuka-suka ako nung una. Kasi nga nag-a-adjust yung katawan ko. Tagal ko namang hindi nag-exercise. Plus, panibagong bansa ito, no? Medyo, minsan karga ko siya para naduduwal ako ng ganun. Pero okay naman, na-overcome ko naman na. After 1 month, okay na ako. Nag-lose naman ako ng weight. Again, low salt, low fat, rich in fiber, rich in protein, diet, no, ganun. Ayun lang, ganun lang naman. Sana yung mga pagkain dito matatabang. Sabi ko sa inyo, matatabang, hindi siya kagaya sa atin na paalatan. Dito, matabang. Yun nga, yun yung maganda rin, healthy. No? So, okay naman. So, hanggang sa susunod na video, no? Ipakita ko naman sa inyo kung saan ako bumibili dito ng pagkain. No? Yung isang video, doon naman ako nagpapa-check up. Basta continuous lang yung ano natin, yung check up, yung pag-inom ng gamot, huwag tayo mag-skip, huwag din nating huhulaan. Okay? So, napaka-importante nun, ha? So, ganun lang naman. Okay? Kung may question kayo o may gusto kayong itanong, no, i-type nyo lang doon sa comment section natin, ha? Sasagutin natin ng, ano yan, ng aking abot na kaalaman kung anong tanong mo, ha? So, hanggang sa muli, no? Huwag kalimutang magdasal, ha? Ah, okay tayo. Wag nang isipin yung panic attack. It's all in the mind. Okay? So, hindi ka mamamatay. Tandaan mo, okay ka. At saka, panic attack lang yun. Okay? So, see you next time. God bless.